Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-real talk sa bawat sulok ng mundo. Kung nasan ka man, pauwi galing sa chef, nagluluto ng dinner o baka naman nakahiga na at kanina pa tinititigan ng screen ng phone mo habang naghihintay ng ping ng notification, welcome sa ating panibagong episode. Ako ang inyong host, si Ben. At syempre, ako naman ang inyong partner sa katotohanan, si Kate. Ben, ang usapan natin ngayong gabi ay isa sa pinakatinatanong sa ating inbox. Alam mo yung pakiramdam na parang nasa gitna ka ng isang laro, pero hindi mo alam kung ano ang rules? O kung kasali ka ba talaga sa laro o spectator ka lang? Naramdam ko yan, Kate. Yung feeling na, is it real or is it just a pastime? Ang topic natin para sa gabing ito, paano malalaman kung seryoso siya o bored lang kaya ka kinakausap? Dahil sa panahon ngayon ng social media at instant messaging, napakadaling magpanggap na interesado, pero sa totoo lang, naghahanap lang pala ng pampalipas oras. Sakit niyan, Ben. Yung akala mo ikaw na ang the one, pero the one for now ka lang pala dahil walang magawa. Para bigyan tayo ng konkretong halimbawa, pakinggan natin ang kwento na pinadala sa atin ni Questioning Queenie. Hi, Ben and Kate. Sana mapili niyo itong letter ko kasi gulong-gulo na talaga ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Queenie. May nakilala kong guy sa isang dating app, si Vince. Nung una, sobrang dala lang naming mag-usap. Pero nitong huling 2 buwan, bigla siyang naging consistent. O baka persistent ang tamang word. Araw-araw kami magkakachat, as in morning, tanghalian, hanggang bago matulog. Pero napinsin kong isang pattern, Ben and Kate. Kapag busy ang schedule ko at hindi ako nakaka-reply agad, bigla siyang magsisend ng maraming messages o kaya naman ay mangungulit na, bakit hindi ka nagre-reply? Pero kapag naman free ako at gusto kong makipag-deep talk, parang nagiging surface level lang ang mga sagot niya. Isang beses, dinanong ko siya kung ano ba ang intensyon niya. Sabi niya, gusto lang kitang kausap, masaya ka kasing ka-chat. Pero hanggang ngayon, never niya akong inayang lumabas ng kaming dalawa lang. Minsan, nawawala siya ng 2 araw tapos biglang lilitaw na parang walang nangyari. Ben, Kate, paano ko ba malalaman kung seryoso ba talaga si Vince o ginagamit lang niya ako para hindi siya mabore? Queenie. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Kate, bago natin himayin ang signs, pag-usapan muna natin ang psychology ng isang bored individual. Bakit ba may mga taong kayang mag-invest ng oras sa pakikipag-chat pero wala namang balak ituloy sa sineryosohan? Ben, real talk. Sa digital age natin ngayon, attention is a currency. Many people crave validation. Si Vince halimbawa ay nakakakuha ng ego boost tuwing nagre-reply si Queenie. He likes the idea that someone is waiting for him. Ang tawag ko dyan ay emotional entertainment. Hindi niya kailangan ng commitment, kailangan niya lang ng show na panonoorin o pakikinggan habang wala siyang ginagawa. Tama yan. And often, it's about convenient connection. Kakausapin ka nila kapag traffic, kapag wala silang kalaro sa online games, o kapag hindi sila pinapansin ng tunay nilang gusto. You are a filler, Queenie. Para kang commercial break sa pagitan ng mga totoong kaganapan sa buhay niya. Ang hirap kasi rito, Ben, is the consistency trap. Iniisip ni Queenie dahil araw-araw silang magka-chat, seryoso na si Vince. Pero we have to differentiate between frequency and intensity. Pwedeng madalas kayo mag-usap, pero kung ang pag-uusapan nyo kumusta ka na? O anong gawa mo? That's zero intensity. That's just noise. Okay, let's get into the nitty-gritty. Paano nga ba malalaman ang kaibahan? Kate, bigay tayo ng mga red flags ng taong bored lang. Sign number 1, the convenience clause. Kausap lang niya sa mga oras na alam mong wala siyang ginagawa. Mapapansin mo, active siya pag gabi, pag weekend, o pag holiday. Pero pagdating ng peak hours ng trabaho o pag may gala siya kasama ang friends niya, bigla kang magiging invisible. Ang taong seryoso gagawa ng paraan para maisingit ka sa busy schedule niya. Ang taong bored, isisingit ka lang pag walang-wala na siyang magawa. Sign number 2, surface-level conversations. Ito yung sinabi ni Queenie, hanggang kamustahan lang. Kapag nag-try ka ng mag-open up tungkol sa fears mo, sa dreams mo, o sa mga seryosong bagay sa buhay, bigla siyang mag-iiba ng topic o kaya naman ay sasagot lang ng, ganun pa, okay lang yan. Ang taong seryoso, gustong makilala ang kaluluwa mo. Ang taong bored, gusto lang maaliw sa itsura at vibe mo.
Sign number 3, the no-plan zone. 5 months? 6 months? At wala pa ring real date? Queenie, if a man is serious about you, he wants to see you in the flesh. He wants to know how you smell, how you laugh in person, and how you eat. If he's content with just a screen, he's just enjoying the digital version of you. He doesn't want the responsibility of a real-life connection. Sign number 4, inconsistent patterns. Ito dating tinatawag na breadcrumbing. Yung biglang mawawala ng ilang araw tapos babalik na parang walang mangyari. Uy, sorry, naging busy lang. Busy for 48 hours na hindi malang nakapag-set ng BRB? Come on! Ang taong seryoso, ayaw kang nag-aalala. Ang taong bored, hindi niya naaalala na may nararamdaman ka rin kasi nga, game lang ito para sa kanya. And sign number 5, lack of progression. 6 months na pero hindi mo pa rin kilala kahit isang kaibigan niya. Hindi mo alam kung nasa ng bahay nila. Hindi mo alam ang deep secrets niya. Progress is the hallmark of a serious relationship. Kung ang pinag-uusapan niya today ay pareha lang ng pinag-uusapan niya nung first week, you are stuck in a loop and loops are for entertainment, not for growth. So, Queenie, and to everyone listening, anong gagawin nyo? Paano nyo ma-flush out ang tunay na kulay ni Vince? Step 1, withdraw the attention. Subukan mong huwag mag-initiate o kaya naman bagalan mo ang reply. If Vince is just bored, mawawala yan ng parang bula dahil hahanap siya ng ibang mas mabilis mag-reply. Ang taong bored, walang patience. Pero ang taong seryoso, magtatanong na, "Hey, is everything okay? Napansin ko medyo quiet ka." Step 2, ask for a specific plan. Huwag nang next time gala tayo. Sabihin mo, Vince, are you free this Saturday at 4 p.m.? Let's try that new cafe. If he makes excuses without giving an alternative date, he is not interested in seeing you. He is interested in the idea of you. Step 3, the direct approach. Walang masama sa pagtatanong. Vince, I value our friendship, pero napapansin ko we talk a lot. I just want to know if we see this going somewhere because I'm looking for something serious. If you're just looking for a chat buddy, please let me know so I can manage my expectations. Bantering ulay kita. Mahirap yan para sa iba kasi baka masabing assuming. Pero aminin natin, mas okay nang tawaging assuming kaysa tawaging tanga sa huli, diba? Burn, Ben! Pero totoo, your time is too precious to be spent as someone's free trial of a girlfriend. Queenie, you're a queen for a reason. Don't let a Vince treat you like a pawn in his game of boredom. Ang taong seryoso, hindi ka bibigyan ng clues. Bibigyan ka niya ng clarity. If someone truly likes you, you will know. If they don't, you will be confused. Stop trying to decode a person who isn't even trying to win you over. Napakagandang usapan ito, Kate. Sa lahat ng ating listeners, sana naliwanagan kayo. If you have your own stories of chatmates from hell o kung paano nyo nalaman na pampalibas oras lang kayo, share it with us. Send your stories to our email, realtalkwithbenankate@gmail.com. Don't forget to follow us on all our platforms and share this episode with that one friend na kanina pang nakaabang sa Scene Zone. At sa ating susunod episode, ibang level naman ng selos at boundary ang pag-uusapan natin. Naku Ben, mukhang mainit yan. Pag-uusapan natin ang ano ang gagawin kung mas close ang partner mo sa best friend niyang opposite sex. Yung tipong sila ba o tayo setup. Naku, may mga bestie na kailagang ilugar. Huwag niyo yun palalampasin. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay wise, and don't be anyone's distraction. Good night, everyone.